Sa sandaling ito, natutulala si Ronan matapos malaman ang pangalan ng grupo ng bagong Sword Saint, ang Order Search Force. Nagulat siya dahil noong huli niyang buhay, walang puwersang tulad nito na nabuo. Dahil dito, naisip niya kung nabuo ba ang puwersang ito dahil sa pagkaaresto ng mga miyembro ng Nebula. Ngunit mas ikinagulat niya nang malaman na ang pinuno ng puwersang ito ay ang Sword Saint na si Jay pa mismo. Habang iniisip ang mga bagay na iyon, tinanong niya si Jay pa kung paano nila hahanapin ang iba pang miyembro ng Nebula na nagtatago sa paligid. Dahil ayon sa kanyang pagkakaalam, ang mga prohibition na ginagamit nila noon para sa pag-interrogate ay hindi na gumagana. Namangha naman si Jay pa sa pagiging maraming alam ni Ronan kaya tinanong niya ito kung sinabi Rose ba ang nagsabi ng lahat ng iyon sa kanya. Bago pa makasagot si Ronan, narinig nila si Azel na tinatawag si Ronan. Agad na lumingon si Ronan upang tingnan kung ano ang nangyari, at nakita niya si Azel na nahuli ng isa sa mga tauhan ng Sword Saint. Umiiyak si Azel at humihingi ng tulong kay Ronan. Sinabi naman ng taong lobo na hamuli kay Azel na nakita niya itong napaligid-ligid sa kanilang lokasyon kaya hinuli niya ito at dinala doon. Kasunod nito ay tinanong ng lobo ang kanilang leader kung papatayin na niya si Azel dahil sumasakit na ang kanyang ulo sa ingay ng iyak nito. Lalo namang umiyak sa takot si Azel at sinabi na wala siyang ginagawang masama dahil hinahanap lamang niya ang kanyang kaibigan. Nakiusap pa nga siya na huwag siyang kainin nito. Dahil sa kaguluhan, tinanong ng Sword Saint si Ronan kung totoong kaibigan niya si Azel. Napakamot naman sa ulo si Ronan at sinabi na bagamat nakakahiya ang mga kinikilos ni Azel, totoong ang kaibigan niya ito. Kinagabihan, nagulat ang isa sa mga tauhan ng Sword Saint. Sinabi nito na 3 miyembro ng Nebula ang kanilang nahuli sa kanilang nasasakupan. Idinagdag pa nito na nalaman nilang bani-brainwash ng mga ito ang mga halimaw sa paligid, na nagdudulot ng kaguluhan sa lugar. Ngunit sinabi rin niya na ang lahat ng ito ay panggulo lamang, dahil ang tunay na layunin ng mga miyembro ng Nebula ay ang sentro ng kabundukan. Nang marinig ito ng Sword Saint, napagtanto niya na kung ang target ng mga ito ay ang sentro ng kabundukan, malamang na pinupuntirya nila ang Ruma Iris Mountain Road. Naalala ni Ronan na ang Mountain Road na ito ay isa sa pinakamahalagang transportation paths ng imperyo. Dahil ang ikatlong bahagi ng mga kalakal ng imperyo ay kailangang dumaan dito. Kaya't kung mawawasak ito, masisira ang isa sa mga haligi ng ekonomiya ng imperyo. Dahil dito ay naging malinaw na kung bakit ginagamit ng mga miyembro ng Nebula ang mga halimaw upang targetan ang lugar na ito. Sa kabila nito, mayroon pa ring bumabagabag kay Ronan. Napansin niya na sa kabila ng pagkakahuli sa ilan sa mga miyembro ng Nebula, nakikita pa rin sa mga mata ng mga ito na hindi nabibigo ang kanilang mga plano. Dahil dito, sinimulan niyang hugutin ang kanyang espada. Nang makita ito ay agad siyang tinanong ng isa sa mga miyembro ng Nebula kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Ronan na napaka-importante ng Mountain Road kaya't may mahigpit na seguridad na inilaan dito. Idinagdag pa niya na dahil sa seguridad na iyon, hindi ito basta-basta masisira gamit lamang ang pagkontrol sa ilang mga halimaw. Dahil dito, tinanong niya ang isa sa mga miyembro ng Nebula kung hindi ba nila alam ang tungkol sa bagay na iyon. Itinutok pa niya ang dulo ng espada sa leeg nito at sinabing kung gusto pa nitong mabuhay, sabihin na nito ang kanilang itinatago. Napuno ng takot ang miyembro ng Nebula, ngunit matapos maisip ang layunin ng kanilang grupo, ngumiti ito. Saka sinabi niya, iniisip mo ba talaga na matatakot kami na harapin ang kamatayan? Pagkatapos sabihin, ito, sinimulan ng mga miyembro ng Nebula na mag-self-destruct. Idineklara pa nila na ang grupo ni Ronan ay mga maruruming non-believers at nararapat lamang na mamatay. Nagulat si Ronan at ang kanyang grupo dahil hindi nila inasahan na sa kritikal na sandaling ito ay gagamitin ng mga miyembro ng Nebula ang kanilang sariling mana upang pasabugan ang kanilang sarili. Habang ginagawa nila ito, nagdarasal ang mga miyembro ng Nebula sa kanilang itinuturing na Diyos. Sinabi nila na ito na ang huling alay nila upang tapusin ang kanilang misyon. Sinabi din nila na isasama nila ang mga hindi naniniwala sa kanilang kamatayan. Napaatras si Ronan at ang kanyang grupo habang nasasaksihan ang pagsabog ng kanilang mana sa paligid.
Ang ilan pang miyembro ng Nebula na nasa ibang lugar ay napansin ang ginawang pagsasakripisyo ng kanilang mga kasamahan. Dahil dito, sinabi ng isa sa kanilang mga pinuno na ang ilan sa kanilang kasamahan ay nagbuwis ng buhay para sa kanilang misyon. Dagdag pa niya, mukhang ang mga normal na miyembro ng ating organisasyon ay hindi sapat upang pigilan ang Sword Saint at ang kanyang mga tauhan. Matapos marinig ang ideya ng kanyang mga alagad na ipagpaliban ang kanilang misyon dahil sa hirap kalabanan ang Sword Saint, mariing tinutulan ito ng kanilang leader na si Baron. Sinabi niya na kung ipagpapaliban nila ang misyon, bibigyan lamang nila ng sapat na oras ang kalaban upang makapaghanda, na magpapahirap sa kanilang tagumpay. Kasunod nito, inilapag niya sa lupa ang isang item at sinabing hindi na nila maaaring ipagpaliban pa ang kanilang misyon. Idinagdag pa niya na gagawin na nila ito kahit hindi sila nasa pinakasentro ng Mountain Roads. Sinabi ni Baron sa kanyang mga tauhan na sisimulan na nila ang pinakalayunin ng kanilang misyon. Ngumiti siya at sinabing sa paggawa nito, mapaparusahan nila ang mga hindi naniniwala sa kanilang Diyos. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang magic circle sa ilalim ng kanilang mga paa, na ang sentro nito ay ang item na kanilang dinala. Ipinaliwanag ni Baron na ang item na iyon ay isang detonator na gawa ng dakilang inventor na si Alebri. Isa itong obra maestra na may 30th layers of magic. Sinabi pa niya na ang item na ito ay mag-aabsorb ng mana sa paligid at gagamitin ang amplification magic upang sunugin ang buong lugar hanggang sa maging abo. Dagdag pa ni Baron, ang kanilang tanging tungkulin ngayon ay protektahan ang device mula sa mga kalaban hanggang makaipon ito ng sapat na mana upang mag-trigger ng pagsabog. Agad namang sumang-ayon ang kanyang dalawang tauhan, ang dating Serenites commander na si Evan, at ang dating Green Mage Tower Top Mage na si Brua. Habang naghahanda sila, tinanong ni Evan si Baron kung totoo bang mapopromote siya bilang branch leader kapag natapos nila ang misyon. Tumawa si Baron at sinabing tama siya. Ipinaliwanag pa niya na ang mga bagong branch leader ay karaniwang tumatanggap ng blessings of the stars mula sa kanilang Diyos pagkatapos ng kanilang misyon. Gayunpaman, dahil sa panganib ng pagsabog sa misyong ito, pauna na siyang binigyan ng kanilang leader ng blessings na iyon. At bagamat hindi may kukumpara ang blessings na natanggap niya sa blessings ng dating leader na si Brigia, naniniwala naman siyang sapat na iyon upang malampasan nila ang anumang problema. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, biglang may dumating na isang nilalang, dahilan upang maging alerto si Baron. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang protektahan ang kanilang grupo mula sa paparating na atake. Sa sobrang lakas ng atake, tumagos ito sa kanilang likuran at nagwasak ng mga puno sa paligid. Sinabi ni Baron na nakakamangha ang kalaban dahil kahit bahagya lamang nilang natukoy ang kanilang lokasyon mula sa pagbabago ng mana, nagawa pa rin silang mahanap ng ganoon kadali. Kaya dahil dito ay tinanong niya ang Sword Saint kung paano nito natukoy ang kanilang eksaktong lokasyon. Sumagot ang Sword Saint at sinabing alam na niya ang kanilang lokasyon sa sandaling tumuntong sila sa paanan ng bundok na ito. Dagdag pa niya, naghihintay lamang siya upang malaman ang kanilang tunay na layunin. Sinabi rin niya na sila'y mga mahihinang nilalang lamang na nabulag ng pagmamataas sa sarili, kaya gusto niyang makita kung paano nila susubukang malampasan ang mga gagawin niya sa kanila. Nagdilim ang paningin ni Baron sa sinabi ng Sword Saint, ngumiti siya at nagdesisyong ipakita na hindi sila magpapatalo. 10 minuto bago ang tagpong ito, makikitang nasa harapan pa si Ronan ng mga miyembro ng Nebula na nagsasagawa ng self-destruct magic gamit ang kanilang mana. Ipinaliwanag ng Sword Saint na ginagamit ng mga ito ang sariling mana upang pasabugan ang kanilang katawan. Pagkatapos nito ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatras, at sinabing siya na ang bahala. Ngunit bago pa siya makagalaw, lumapit na si Ronan sa mga miyembro ng Nebula at inatake sila gamit ang kanyang espada. Nagulat ang Sword Saint at ang kanyang mga tauhan sa ginawa ni Ronan. Ngunit sa isang mabilis at malakas na pagwasiwas ng espada, napawalang bisa ni Ronan ang self-destruct magic ng mga ito. Natulala ang mga miyembro ng Nebula, iniisip kung paano nagawa ni Ronan na pigilan ang kanilang huling pagtatangka. Habang naguguluhan sila, isa-isa nang nahiwalay ang kanilang mga ulo mula sa katawan, at tuluyan silang napaslang ni Ronan.
Bago mamatay ang huling miyembro, sinabi ni Ronan na ang kanilang buhay ay hanggang sa huli ay naging walang silbi. Aniya, kung gagawa sila ng ganitong klaseng sakripisyo, mas mabuti pang nagpakamatay na lang sila sa pinakamabilis na paraan. Samantala, matapos masaksihan ng Sword Saint ang ginawa ni Ronan, napaisip siya sa kakaibang kakayahan nito. Hindi lamang ito isang simpleng kapangyarihan, napagtanto niyang nagawa ni Ronan na atakehin ang mana ng kalaban, dahilan upang mapawalang bisa ang kanilang magic. Samantala ibinaling ni Ronan ang kanyang atensyon sa Sword Saint at sinabing, dahil nakalaban na nila ang mga ito, malamang na alam na nila na ang grupong ito ay ang tipo na agad tumatakas kapag nagkaproblema sa kanilang mga plano. At hindi nila isinasakripisyo ang kanilang buhay gaya ng ginawa ng mga miyembrong ito. Dagdag pa niya, malinaw na nagpapakita ito na may mas malaking plano pa ang grupo. Ayon sa kanyang palagay, mayroong isang executive level na miyembro ng kanilang organisasyon na nasa lugar na ito. Sa kabila ng nakakatakot na presensya ng Sword Saint, buong kumpiyansang sinabi ni Ronan sa kanya na bagamat hindi niya alam ang eksaktong personalidad nito, naniniwala siyang bilang pinuno ng search force, mayroon itong kakayahan upang matukoy ang kanilang lokasyon. Idinagdag pa niya na kung makikipagtulungan ang Sword Saint sa kanya, makakamit nito ang Emperor's favor bilang gantimpala para sa matagumpay na pagsupil sa mga miyembro ng Nebula. Pagkatapos nito ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan hinarap ng Sword Saint ang tatlong executive level na miyembro ng Nebula. Naisip ng isa sa mga ito na naramdaman lamang niya ang atake ng Sword Saint noong tumama na ito sa kanilang shield. Sa sobrang lakas ng Sword Saint, inakala niya noong una na simpleng hangin lamang ang tumama sa kanila. Samantala, si Baron ay napaisip na bagamat marami na siyang narinig na kwento tungkol sa Sword Saint, hindi pa rin siya makapaniwala na ganito ito kalakas. Dahil dito sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na mayroon silang mahalagang panauhin sa kanilang harapan. Tinanong niya ang dalawa kung kaya ba nilang pigilan ang Sword Saint habang nag-iipon pa ng mana ang kanilang detonator. Magkasabay namang sumang-ayon ang dalawa at sinabing handa silang ibigay ang kanilang buhay para sa misyon ng mga bituin. Kasunod nito ay nagsimulang magliwanag ang katawan ng kanilang warrior dahil sa mga buff na ibinigay ng mage. Pagkatapos ay lumapit ito sa Sword Saint, taglay ang nag-uumapo na kapangyarihan. Subalit nanatiling kalmado ang Sword Saint at sinabing hindi na rin masama ang kombinasyon ng mataas na level na knight at mage. Dagdag pa niya, sayang lamang at wala ang kanyang mga tauhan dahil magandang target practice sana ang dalawa. Hindi pinansin ng warrior ang sinabi ng Sword Saint. Sa halip, buong lakas itong sumugod at nagpakawala ng malalakas na atake. Nang maramdaman niyang kumonekta ang kanyang atake, tumawa siya at sinabi na ito ang kalooban ng mga bituin, isang laban na nakasalalay ang kanyang dangal laban sa pinakamalakas na swordsman ng imperyo. Tinuring niya ito bilang pinakamataas na karangalan na maaari niyang makamit bilang isang mandirigma. Habang patuloy niyang inaatake ang Sword Saint, hinamon pa niya ito na ipakita ang pinakamalakas nitong swordsmanship. Sinabi pa niya na kung matatalo niya ang Sword Saint, nangangahulugan iyon na siya na ang pinakamalakas na mandirigma. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang Sword Saint na kalmado at walang reaksyon sa sunod-sunod na atake. Sa pag-aakalang nananalo na siya, ginamit ng warrior ang buong lakas sa kanyang susunod na atake. Ngunit laking gulat niya nang sa isang suntok lamang ng Sword Saint, agad na nasira ang kanyang espada. Habang gulat na gulat siya, sinabi ng Sword Saint na ang tinatawag niyang laban ng dangal ay imahinasyon lamang niya. Idinagdag pa nito na ang paggamit ng kapangyarihan mula sa mga mapanlinlang na nilalang ay isang malaking kasiraan sa dangal ng isang tunay na mandirigma. Kasunod nito ay agad na umatake ang Sword Saint gamit ang kanyang kamao, at sa isang malakas na suntok ay naputol ang ulo ng warrior. Sinabi niya, huwag mong dungisan ang dangal ng isang mandirigma na tulad ko. Kasunod nito, inatake naman niya ang mage. Agad namang gumamit ng mana shield ang mage, ngunit madali itong napaslang ng Sword Saint. Nahati ang katawan nito sa isang mabilis na galaw. Pagkatapos nito, inatake niya si Baron, na noon ay nakapagtaas na rin ng mana shield.
Dahil sa pagsalo ng kanyang mga tauhan sa lakas ng mga naunang atake ng Sword Saint, hindi na nagawang mawasak ang mana shield ni Baron. Dahil dito, sinabi ng Sword Saint na pamilyar sa kanya si Baron. Idinagdag pa niya na hindi niya inaasahan na ang dahilan kung bakit hindi nila ito matagpuan ay dahil nagtatago pala ito sa kwalto ng Nebula. Kasunod nito ay ipinakita ang isang flashback, na naganap 10 taon na ang nakalipas sa Western Village ng Arden. May isang wanted na kriminal na pumatay ng libo-libong sibilyan gamit ang kanyang black magic experiments. Pagkatapos gawin ang mga karumal-dumal na krimen, hindi na nila ito natagpuan. Dahil sa tindi ng mga kasalanan nito, binansagan siyang Arden's Bloodbath Baron. Matapos marinig ito, ngumiti si Baron at sinabing isang karangalan na maalala siya ng Sword Saint. Ngunit idinagdag niya na matagal na niyang inabandona ang titulong iyon. Ngayon, isa na lamang siyang masugid na tagasunod ng mga bituin. Sinabi niya na wala nang iba pang dapat itawag sa kanya. Sa kabila ng mga sinabi ni Baron, unti-unting nagkaroon ng bitik ang kanyang mana shield. At sa isang malakas na puwersa, tuluyan itong nawasak ng Sword Saint. Pagkatapos ay mabagsik na sinabi ng Sword Saint, hindi ako interesado sa iyong mga titulo. Kahit ano pa ang itawag mo sa sarili mo, ikaw pa rin ang aking target, at hindi magbabago iyon. Matapos sabihin ito, muling tinangka ng Sword Saint na atakihin si Baron. Ngunit nanatili lamang si Baron sa kanyang pwesto. Sa halip na umatras, ngumiti ito at ginamit ang kanyang kakayahang Blessings of the Stars. Agad na napaatras ang Sword Saint dahil naibalik ng blessings ang kanyang atake. Habang tinatitigan siya ng masama ng Sword Saint, sinabi ni Baron, hindi ko inaasahan na ang mga napiling tagasunod ng mga bituin ay ganun lamang kadaling matalo. Dagdag pa niya, ngayon ay nauunawaan ko na, isa kang mataas na pader na kailangan kong malampasan, ngunit matapos sabihin ito ay buong kumpiyansa niyang sinabi, kahit ikaw pa ang pinakamalakas sa buong imperyo, hindi mo pa rin magagawang malampasan ang Blessings of the Stars na ibinigay mismo ng aming Diyos. Pagkatapos nito, nagsimula siyang tumawa, sinasabing, kahit ano pa ang iyong titulo, isa ka pa ring mahinang mortal. At balang araw, gagapang ka sa ilalim ng aming mga paa. Sa kabila ng mga insultong ito, nanatiling tahimik ang Sword Saint. Tinitingnan lamang nito ang kanyang kamay na ginamit sa pag-atake kanina. Ang katahimikan ng Sword Saint ay lalong nagpataas ng kumpiyansa ni Baron, kaya nagpatuloy ito sa pagyayabang. Tumawa pa siya at tinanong ang Sword Saint, ano ang masasabi mo ngayon tungkol sa lakas ng aming Blessings of the Stars? Habang patuloy niyang ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihang nakuha mula sa Nebula, bigla siyang pinutol ng Sword Saint. At malamig na sinabi ng Sword Saint, masyado kang nakakatawa. Matapos marinig ito ay natigilan si Baron sa pagtawa. Dahil sa harap niya ngayon ay ang seryoso ng Sword Saint na nag-uumapaw sa enerhiya. Tahimik ngunit mabigat ang mga salitang binitiwan nito, kahit nasa gitna tayo ng matinding tunggalian ng ating mga lakas, nakakulong ka pa rin sa sarili mong pantasya. Dahan-daang naglakad ang Sword Saint patungo kay Baron at walang takot na sinabi, ang kahinaan mong ito ang magiging sanhi ng iyong pagkamatay. Para sa akin, isa ka lamang mahinang nilalang na nabulag ng walang kwentang kapangyarihan. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.